Iyalay natin ang misang ito para sa karangalan karangalan sa Efren, alay ni Efren Fado, at gayon din para sa misang pasalamat ni Tom and Eva Mendoza at ang kanyang pamilya, ni Wilbert at Amelia Pascual, Emil and Jenny Mendoza, at para sa pagalingan ni Tom Mendoza, Amber at Will Thomas Pascual. Gayon din ay patuloy nating ilinadalangin sa ating Panginoon kasama ng ating paglubog sa bisang ito ang patuloy ng pag-aadya sa atin ng Panginoon sa pandemyang ating tinatanggap. At isama rin natin ang intensyon ng mga parokyano dito sa ating parokya ng San Santiago. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti, ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating simulan ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin. at sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiring. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagpupulad. Kaya sinasamo ko sa mga anghel ni Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang kanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga pinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga araw. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay umidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha, at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo.
Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo na rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalipin sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo kabulihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magpupugli, kita'y hahanapin. Sa walang kabulihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisan. Sa walang kabulihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang halip. Sa walang kabulihan, kami iyong liwanagan. Tayo po lahat ay magsitayo. Hallelujah! Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisika, salitang buhay ng lahat. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na sa babae iyon. Kapag ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino man mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa Magandang umaga po, Father. ating narinig sa ating mabuting balita kung paanong binibigyan ng instruction ni Jesus ang kanyang mga alagad at gayon din ang lahat ng mga sumusunod sa kanya. Binibigyang buhay ni Jesus yung dating kautusan. Ito ay binibigyan niya ng bagong kahulugan, mas personal at mas naiintindihan ng kanyang mga alagad.
ipinapakita dito kung paano ang kahalayan bilang kasalanan ay nag-aalis o nagbababa sa isang nilalang, sa isang tao, sa isang bagay. Nagiging bagay ang isang tao dahil sa kahalayan. At nawawala yung dignidad na mismong ibinigay ng Diyos sa tao iyon. Bakit? Dahil para na lamang silang isang bagay na nagbibigay sa atin ng aliw, ng satisfaction sa pagdulog, no, natin sa kasalanan ng kahalayan. Kaya nga ang panawagan ni Jesus ay mamuhay sa kalinisan. Ito yung napakagandang paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad. Gayon din, ibinigay niya doon sa last part ng ating ebanghelyo yung tungkol sa pakikipaghiwalay. Kaya nga nililinaw ng Panginoon na ang pakikipaghiwalay din ay pagpapakita o pagpapababa ng dignidad ng iyong kasama na iyong ipinangakuan ng panghabang buhay na sabi nga ay pagsasama bilang mag-asawa. Kaya napakahalaga na makita natin bilang mga mananampalataya yung paanyaya ng ating Panginoon na mabuhay sa kalinisan. Sabi nga ng isang santo, ang tukso, no, laban sa kalinisan ay laging nandiyan. Lahat po, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat din, no, ng uri ng tao. Yan man ay single, yan man ay may asawa na, yan man ay binata o matanda na, nandoon pa rin daw po yung palaging tukso sa kahalayan. Kaya nga, ang pinupunto dito ng ating Panginoon ay maging malinis tayo sa pamumuhay, maging malinaw sa atin kung ano yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos. At sa aking nga po pagninilay, hindi lamang naman yung kahalayan ay tumutukoy sa sexual appearance. No? Ito rin ay tumutukoy sa pagbibigay natin ng prioridad sa ating kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po yung kahalayan ay laging na-equate sa laman. Bakit? Kung ano yung gusto ng ating katawan, yun lang yung ating sinusunod. Kaya nga dapat daw po ay maging malinaw sa atin yung kasalanan na nagdadala sa atin sa pagsunod lamang sa sarili nating kagustuhan. Kaya nga narinig natin na kung ang mata mo ang nagdadala sa iyo sa kasalanan ay bunutin mo o tanggalin mo. Kung ang kamay ang nagdadala sa iyo sa kasalanan ay putulin mo. Pero hindi po naman ito literal. Kasi ay baka meron isang dakilang theologian na dahil sa masyado niyang literal na pag-interpret dito ay kanyang ginawa. Kaya naman hindi siya naging santolo. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon ay ang pagsupil sa ating kagustuhan, sa ating desire, upang mas bigyang prioridad ang kagustuhan ng Diyos na tungo sa kabutihan. At sabi ko nga po, hindi lamang ito tumutukoy lagi sa kahalayan. Ito ay tumutukoy sa tunggalian ng kagustuhan ng Diyos at kagustuhan ng tao. Kaya nga kung makikita natin, it also speaks doon sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging makasarili, tayo ay nagiging maramo, tayo ay nagiging, sabi nga ay, binabaliwala natin yung ating kapwa. Ito rin ay tumutukoy sa ganitong pagkakasala. Kaya nga ang panawagan sa atin ng Panginoon ay makita natin kung ano yung dapat nating prioritize. At hindi iyon yung ating sariling kagustuhan sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po,
sabi nga ay ito ay tumutukoy din sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga bagay-bagay. Yung mata na tinutukoy at saka yung kamay na pinutol ay hindi parte ng katawan kung hindi yung mismong pinahahalagahan natin. Yung mismong binibigyan natin ng so much value to the point na nagdadala na ito sa atin sa kasalanan. Kaya nga, napakaganda rin sinabi ng isang spiritual writer. Sabi niya, dapat meron daw gradation ng values ng dapat na pagpapahalaga natin. Una, ay dapat na sambahin ang Diyos, dapat na mahalin ang kapwa-tao, at dapat na gamitin sa tama o gamitin ang mga bagay-bagay sa mundo. Nagkakaroon daw po ng problema kapag nagkahalo-halo na yung pagbibigay natin ng values. Halimbawa, sambahin mo ang mga kagamitan sa buhay na ito at mahalin mo ang iyong kapwa at gamitin mo ang Diyos. O kaya naman ay gamitin mo ang iyong kapwa, sambahin mo ang Diyos at mahalin mo ang buhay at ang mga kagamitan sa buhay na ito. Dapat daw po ay malinaw yun, yung tatlong gradation ng values. Dapat ay malinaw ito sa atin. Dahil kung hindi, ay maaari nga natin gamitin ang ating kapwa for our own profit. Yung mga pagkakataon na nakikita natin, na babalitaan natin na niloko ang kanyang kapwa para magkaroon ng sabi natin ay financial gain. Yung mga ganong pagkakataon na ipinapakita sa atin kung paano ang lahat ng ito ay nag-uugat dahil sa ating desire, sa ating pansariling kagustuhan. Kaya nga kung nais nating tunay na mapaglingkuran at makasunod sa yapak ng ating Panginoon, dapat natin laging i-tame, dapat ay masukil yung ating desire sa mga ganitong bagay. Dapat ay maging malinaw sa atin kung paano dapat natin bigyang halaga ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Tulad yan sabi ko kanina, sambahin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, at gamitin mo ang pera ng mundo ito. Kapag nagka-iba-iba, nagkabalik-baliktad na, pag sinamba mo na ang pera, ginamit mo ng iyong kapwa, at minahal mo ang Diyos, ay sala-sala na rin mo yun. Kaya nga, dapat ay maging malinaw sa atin kung paano ba natin dapat bigyan prioridad ang mga bagay-bagay. Pagpalaan ko. Salamat. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglagay. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin na bumuhusay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang pandemya nito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Naway nilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming inaatulong ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael, Arcangel, Panalangin mo kami.
San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Tayo mong lahat ay masuko. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong magandang loob, narito ang aming hayaan. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ka, puro may kapal. Ngayon. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin at bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri at puro may kapal. Ngayon at ngayon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aari natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aay sa iyo. Pagiging karangalan sa ating Panginoon at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alari. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin. itaas sa Diyos ang inyong puso at bibig. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahinging tulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon, napupunuan langit at lupa ng kalwalhatian mo. Usana sa kaitaas. Pinagpala ng palirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng mundo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahiglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga Hawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawan mo ang pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa taguhili ng mga nakagagaling utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sarang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para na pagpatawad namin sa kasala sa at huwag mo kami ipaintulot sa puso at iyan din kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa lipunan, pagkalubo sa amin ang kapalaran. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inanayahan sa kanyang buhay. Panginoon, hindi ang dapat ng patuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lang ay gagawin. Diyos ay pag-ibig na tunay at sino mang nananaan sa pag-ibig niyang taglay ay tahanan ng may kapal, nakapiling niya ay ikaw. Sa mga susunod kong panahon, lalo-lalo na po kapag nagbukas ang ating simbahan ulit para po sa pagmimisa, mayroon pong ilang pagbabago sa ating liturhiya. Ang isa po dito yung kapag tatanggap po tayo ng komunyon. Kung dati po yung pagtanggap po natin ng komunyon ay isa-isa tinatanong ng pari, katawan ni Kristo at tayo tumutugon. Ngayon po ay communal o buong sambayanan ang gagawin po ito. Kaya po bago po bumaba si Father para magpa-komunyon, ay tataas lang po siya at tatanungin ng sambayanan, katawan ni Kristo at lahat po ay tutugunan ng amen. Sa pagbibigay po ng komunyon ay tahimik na lang po natin itong tatanggapin. Wow. Ang katawan ni Kristo. Ako na po lalaki. Ako na lang po lalaki. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga pinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at naway pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ito na po yung message ko para sa mga ating mga parokyan. Mga parokyan natin. Sa inyong pong naranasan sa pagkailong ng Batalyon. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Father. Salamat po at pagpari, dumating ang kapulisan ng pari. Ang gandang kumanta. Talaga po nakakabili ng simba. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na nangyari ang mga panahon ito. At ako ay kanyang pinagbigyan, makatanggap ng mahal ng union na matagal ko nang hindi natatanggap sa loob ng 3 buwan. Salamat po, salamat sa kasawa ko, mga anak ko, mga anak ko, mga kapatid ko. Maraming pong salamat. Ama, iniibig kita ng buong puso at kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. At iniibig ko rin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. At alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo, itatatawad ko ng mga nagkasala sa akin. Patawarin mo naman ako sa aking mga pagkakasala, mga pagkakulong at kapularan. Salamat po sa panginoon anak na ngayon ay nasa Canada. Salamat amin, Lord. Salamat sa inyo. Magandang umaga. Salamat.